So, itong iba-vlog ko, hindi ako abogado. Pero disclaimer, consult a lawyer. Pero kung titingnan mo, may sense. May mga dahilan kung bakit naka-aggravate o gumagrabe yung sitwasyon. May mga bagay na nagpapababa o nagpapahinahon ng mga sitwasyon. No? At mayroong may mga events na nagja-justify ng sitwasyon din. At saka meron tayong nakukuha based on the circumstances na indirectly, pero yun. Hindi, may mga bagay kasing hindi direct. May prosesong pagdadaanan. So, yun yung natutunan natin. So, iba-vlog ko na rin for vlog purposes. Again, consult a lawyer, consult a police, consult a barangay tanod. So, okay. Aggravating circumstances. So, ito yung lalong nagpapalala ng offense. Ito yung circumstances o event na magdidiin sa'yo sa isang krimen o sa isang kasalanan. Paano namatay ito? Sinaksak mo ba? Binaril mo ba? Sinakal mo ba? Binigti mo ba? Ganyan. Yun yung aggravating circumstances. Yung mitigating circumstances, yun yung magpapababa ng sentensya o yung commutation of sentence. Pwedeng meron siyang mental health problem, wala siya sa matinong pag-iisip, kaya nga nagawa yun. Mental health. Pwede, yun yung aggravating circumstances. Or minor siya, wala pa siyang 18, yun yung mga ganyan. But yung justifying circumstances naman, yun yung nagja-justify na kaya mo to ginawa is dahil meron tayong batas dito. So, ginawa mo lang yung sinasabi ng batas, hindi mo binayolate yung batas. Yung justifying circumstances is tina-justify mo yung ginawa mong hindi labag sa batas. So, ibig sabihin, yung mga gawa o kilos na sumusunod sa batas, yun ang justifying circumstances. Kaya nga hindi pwede yung shoot to kill parati. Although fine, sige, pag addict ka, kung makikipagbarilan yung addict, sa tingin mo ba pag tinamaan mo sa paa o tinamaan mo sa kamay, manlalaban pa ba yung addict? Actually, pag binaril mo siya at natumba na siya, pwede mong makita kung may additional weapon pa siya. Basta hindi niya na makuha yung baril na ulit, as an example. So, hindi. Pero kung talagang threat na yan, papatay na yung pulis, siguro yun pwede. Yun yung justifying circumstances, yung self-defense. O, diba? So, yun naman kasi lagi yung ginagamit yung justifying circumstances na self-defense, yung ganyan. So, yung circumstantial evidence, kaya natin kinuha, sinama, kasi ito daw yung directly, yung mga mga events, nagpapatuloy ba, pinatay mo ba to? O sinaktan mo ba to? Kaso walang prebang sinaktan mo o pinatay mo tong tao na to. Walang witness. Pero ano yung circumstantial evidence? Yung mga sugat niya, pasa niya sa katawan, yung bali, yung pilay, at yung mga tama ng, kung namatay siya, yung tama ng bala. O yung mga stab wounds niya, yung sugat sa saksak. O yun. So yun yung mga circumstantial evidence kasi wala daw direct witness. Walang testigo. So, yun yung mahirap. Circumstantial evidence pala ang tawag dyan. So, pwede rin gamitin sa iba't ibang mga bagay yan. May mga circumstances na indirect. So, yun lang po.